Ang one bull, mga kababayan, ayan na, binakbakan na si Senator Marcoleta. Kaya daw niya tinanggal, mga kababayan, si Senator Marcoleta sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee dahil hindi daw gusto. Hindi daw gusto ni Tito Soto, mga kababayan, ang direksyon ng investigasyon ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Pangit daw ang direksyon ng kanyang investigasyon. Kaya nilagay daw niya, mga kababayan, yung amigo niya na si mga kababayan, Lacson, Ping Balingbing, dahil kailangan daw natin ng investigador doon, mga kababayan, na ilagay sa Blue Ribbon. Tapos sinabi niya, mga kababayan, dahil ayaw mo ng abogado, Soto, kung sa bagay, mga kababayan, One Ball University nga, di ba? At dagdag pa niya, nagre-reklamo na daw ang kanyang mga kasamahan, mga kababayang mga senador. Sino kaya? Si Raffy Tulfo? Si Ping Lacson? Si Risa Hontiveros? Dahil ang sabi daw, mga kababayan, hindi daw nagiging patas, mga kababayan, si Senator Marcoleta sa kanyang pagiging chair ng Blue Ribbon. Wow, okay. Dagdag pa ni One Ball University, mga kababayan, Tito Soto. Taka daw na bakit etong mga dinadawit lang daw ng pamilya Diskaya, mga kababayan, ay yung mga pumirma lang daw sa impeachment ni VP Sara. At speaking of impeachment ni VP Sara, mukhang gustong buhayin nitong si One Ball, mga kababayan, itong impeachment ni VP Inday galing sa pagkaka-archive. Panoorin niyo po, ha? Tito Sen, ano pong dahilan kung bakit pinalitan niyo po? Kompleto na, mga kababayan, no? Mayroon ang issue Coca-Cola. Tapos mayroon ding iba, mga kababayan, ang issue Pepsi-Cola. Hindi natin sinasabing si Tito Soto, ha? Ewan na natin kung anong paborito mong soft drinks. Basta si BBM, Coke daw. Coca-Cola. May t-shirt nga si BBM, di ba? Coke, original recipe na mga kababayan, mayroon pang halong cocaine, di ba? Ang original recipe, tingnan nyo, mga kababayan, original recipe ng Coca-Cola. Mayroong halong cocaine yan. T-shirt ni BBM. Suot niya. Eto, ewan lang natin anong paborito niya. Pepsi ba? Si DJ Chacha ang tinutukoy natin, mga kababayan. Malamang Pepsi ang gusto ni DJ Chacha. Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Merong mga dissatisfied sa aming mga kasama. Namely, yung dissatisfied, mga kababayan, si Ping Lacson dahil, inggit Gusto siya magiging Blue Ribbon, mga kababayan. Si Risa Hontiveros dahil kalaban ni Marcoleta. Si Raffy Tulfo dahil nabutata. Doon sa pamamaraan o sa nangyayari sa Blue Ribbon. Pangit daw, mga kababayan, ang pamamaraan ni Marcoleta. Satisfied nga ang mga tao, Kaya di ba? yun ang una sa mga napag-usapan na pinakamaganda, maglagay tayo talaga ng investigador. Wow, maglagay ng investigador. Bakit? Minaliit mo ang isang abogado? Si Marcoleta, mga kababayan? Daig pa yan ang investigador. Kastigador yan, Soto. At alam ang batas. Alam kung paano. Na neutral. Wow, neutral. Pinapalabas ito, mga kababayan, na hindi neutral si Marcoleta. Yan ang usual, karaniwan na nababanggit. As a matter of fact, nang pinag-uusapan namin yung Blue Ribbon Chairmanship, kung ito'y gagalawin natin, ang mga ulang pinag-uusapan doon na pinag-isipan, si Pia Cayetano, Wow. si Risa Hontiveros, Risa Hontiveros. Diyos ko, Lord. Magiging na, di ba ang akusasyon dyan kay Risa, bayaran ng mga kababayan ng mga resource person, nagbabayad para gumagawa-gawa ng kwento. Yan ang sinasabi niyong neutral animal, Soto. o si Francis Pangilinan. Matsing. Diyos ko, Pero Lord. karamihan sa kanila, as a matter of fact, si Risa mismo, ang gusto niya, si Senator Lacson Lokohin nyo kami. Right from the start, plano na talaga yan. Tandem kayo di ba? Piece of tandem. Plano talaga nyo yan na maging Blue Ribbon yan si Ping Lacson. At Chair, SP, may binanggit po kayo, sinasabi niyo po na dissatisfied ang ilan sa mga members po ng Senado Sige, pangalanan nyo yung mga dissatisfied. dahil hindi neutral po. Tama po ba yung narinig ko? Ano po exactly yung sinasabi nila? Pinapalabas sa Paano po hindi bias? neutral? Gusto Si nila Marcoleta hindi neutral. Siguro may feeling sila na hindi neutral. How come na hindi neutral? 2 beses pa lang nag-hearing, mga kababayan, di ba? Anong hindi neutral doon? Kayo po, Nonsense, mga kababayan. kayo po mismo, SP, nitong mga nagdaang naunang hearing, masasabi niyo Hindi neutral, mga kababayan, dahil natutuhog na si Speaker of the House.
Nako. Yan ang sabihin mo, one ball. Hindi naging neutral? Yung naging investigasyon sa Senado? Paano hindi naging neutral? Ang tingin ko, masasabi ko, no? Ang tingin ko, hindi dahil neutral o hindi neutral. Dahil yun daw ang sabi ng kanyang mga kasamahan, mga kababayan. Pero iba itong tingin niya. Mas malala, mga kababayan. Tingin ko yung direksyon ang nakikita kong medyo, hindi ko sunod. Maling direksyon daw, mga kababayan. Hindi daw tama ang direksyon ni Marcoleta. Ha? Ayaw nyo? Nagpapahalata ka na talaga, Soto, na sunod-sunuran kay Tambaluslos. Pinoprotektahan ang Tambaluslos, mga kababayan. Yan nga sabi ni Bato, malapit nang makorner ang buhaya, mga kababayan. Tapos biglang pinalitan yung tumutugi sa buhaya. Na-corner ang buhaya. Ayaw niya ng ganung direksyon, mga kababayan, na makukorner na ang Tambaluslos. Yan ang ayaw ng direksyon. Napapangalanan na ang mga kongresista. Ayaw nila ang direksyon niyan, mga kababayan. Yung hearing sa Blue Ribbon. Kung akong personal opinion ko lang to. Tapos ikaw ang Senate President. Yan ang masusunod. Hindi Gonggong. hindi ko gusto yung direksyon. Pakinggan nyo, mga kababayan. Kayo na lang din ang analyze, ha. Hindi niya gusto ang direksyon ni Marcoleta sa investigasyon na kung saan nako-corner na, napapangalanan ang Speaker of the House, si Zaldico, at mga buhayang tumatanggap ng pera, mga kababayan. Ayaw niya ng direksyon na ganyan. Expected nyo na, mga kababayan, kung ano nang magiging Blue Ribbon hearing na format. Walang mapupuntahan yan, mga kababayan, yung paglaban sa korupsyon kung hindi mapapalangalanan yung mga buhaya, mga kababayan. Iba ang direksyon ni Soto Baliktad, mga kababayan. Sambayan ng Pilipino. Whitewashing na naman ito. Kasi kung napanood ninyo yung hearing na umattend ako, ang direksyon Umattend ka ba doon? na gusto ko, in aid of legislation. In aid of legislation. Hello? Blue Ribbon yan Aside sa in aid of legislation, mga kababayan, yung Blue Ribbon, mayroong recommendatory power yan, mga kababayan, para mag-prosecute na kung sino man. Hindi lang yan in aid of legislation. Natatangi yung Blue Ribbon, mga kababayan, na mayroong recommendatory power para kasuhan kung sino mang mapatunayan nila, mga kababayan. Kasi nga, tama yung sinasabi ng mga tao Bakit kayo nag-iimbestiga sa sarili nyo? Tanungin mo si Bangag. Panawagan niya ni Bangag. Kinausap na si Marcoleta, mga kababayan. Sinabing, good luck sa iyong investigasyon. Dahil tatanggalin pala, mga kababayan, kaya nag-good luck ang Bangag. Di ba? Bakit daw yung House nag-iimbestiga sa sarili nila? Bakit ang Senate sarili nila iniimbestiga? Hindi mali kasi mali ang direksyon ng committee. Ano ba direksyon ang gusto mo? Ilayo kay Tambaluslos at Zaldico? At dapat kasi in aid of legislation. Blue Ribbon nga. Tapos, ayaw mo pala ng investigasyon. Bakit ang sabi mo? Palitan si Marcoleta ni Lacson dahil investigador. Ay nako, kung legislation lang ang gusto mo, Soto, mas magaling yan si Marcoleta dahil legislator talaga yan. Abogado, alam ang batas. Conflicting ito mga sinasabi. Ganyan mangyayari, mga kababayan, kapag pagpapalusot ka ng ngalan. Hindi pa pulido. One ball talaga. So, talagang pwede kaming mag-inquiry, mag-imbestiga in aid of legislation. Ano gagawin natin sa pick-up? Ano dapat gawin dyan? Ano ba dati ang gawain ninyo? Ano ang mali dyan? Tapos ikaw, laging tama. Eto, mga kababayan, ayaw umamin sa kanyang kamalian. Gusto talaga siya talaga ang masusunod, mga kababayan. Laging tama ito. Tapos yung SIAP, ganun din. Ang DPWH, i-restructure natin ang DPWH. Bakit? Ganito. Dapat ganun ang direksyon Restructure. Sabihin mo yan kay Bangag. Okay? Yung investigation, sino may kasalanan, sino may ganyan. Yan naman talaga ang dapat. Paano mo huhuli kung hindi mo tutumbukin? Yun ang nirereklamo ng mga kababayan natin. Sinasabi, Kababayan, wag mong sabihin kababayan. Yan ang gusto ng mga kababayan, pangalanan na. Di ba? Yan ang laging mga kababayan. Call lang sabay ng Pilipino. Pangalanan na itong mga taong ito. Alam na natin sila Tambaluslos at Zaldico. Ayaw niya. Tingnan nyo. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan. May pinoprotektahan ka ba, Soto? Ewan na natin. Inimbestiga yung sarili nyo, hindi nyo binabanggit yung sarili nyo, mga senador. Di ba? Parang ganun Sige, banggitin mo raw. At unfair, mga kababayan, dahil 2 beses pa lang nag-hearing si Marcoleta. At ewan nga lang natin, mga kababayan, si Chis Escudero, bakit ayaw niya i-araw-araw yung hearing na mga kababayan, Blue Ribbon dati ni Marcoleta? Marami na sanang naabot. 2
Dalawang beses pa. Tapos ang, mga kababayan, mga kongresista, grabe araw-araw. Because, trabaho yan ng DOJ at ng Ombudsman. Ang Senado, pwede lang silang mag-recommend. Hoy, ang nonsense mga kababayan. As if naman, no, hindi nyo ginawa yan sa, sa Farmally dati. Yung panahon ni dating Pangulong Duterte. Panay kayo investigasyon, mga animal kayo. Wala rin nangyari sa huli. Walang prosecutorial powers. Unlike doon sa ginagawa kong Pinail Compil. Wow! Oh, siya na ang bida mga kababayan. Pinail Compil, yung Independent People's Commission, may power to prosecute, may power to subpoena, may Ungas! Andyan na yung PACC eh. Presidential Anti-Corruption Commission mga kababayan. O binuwag ng amo mong bangag. Nagba. Soto. Ay naku tong mga bulok na to mga kababayan. Ganun yung nilalamang ko ron. Kasi yung Independent Commission na ginagawa ng Pangulo, hindi ko pa alam kung ano laman. Tapos kayo ang mag-appoint lang kung sino-sino man dyang mga dilawan. Ay naku, gagamitin naman nga mga kababayan. Reporter. Pero way back, about 3 weeks ago pa yun, pinail ko yung Independent People's Commission. Pinadalan ko nga sila ng kopya thereafter nung nalaman kong Alam mo Soto, isa lang ang dapat palitan yung presidente. Paresignin mo na ang presidente. Dahil lampa yan eh. Pagdating sa paglaban ng korupsyon mga kababayan. parang korupsyonada ni Unang-una, hindi niya tinatanggal si Presidente Tambaluslos. maggumawa ng EO about being an independent commission. Para hindi Senado at hindi Kongreso nag-iimbestiga at yung yung Ombudsman at saka DOJ. Nagpapalusot pa to, no? Tapos tingnan nyo mga kababayan yung gagawin ni Lacson. Di ba? Mas maganda pa yung sa kay Marcoleta mga kababayan. Hindi makakatulong itong independent commission na to. Pero may power. Saya na naman kayo ng pera. Mag-iimbestiga sila. Pagkatapos bibigay sa ombudsman. Mag-iimbestiga rin yung ombudsman. Paraki pa. Di ba? Wow, paraki. Kailangang malaman ng taong bayan, Hoy Soto. Interested ang mga tao dyan eh. Kailangan naming malaman kung sino-sino yang ano-ano yang mga scheme ng mga kawatan, mga kababayan ng DPWH at mga kongresista. Kailangang malaman ng taong bayan. Yan ang importante dyan, Soto. Dahil kung ilalagay lang ito sa ombudsman, mga kababayan, wala rin mangyayari. Hindi natin malalaman. Magiging lang tayo, mga kababayan, bulag. Mananatili tayong bulag. Kung wala silang prosecutorial powers, wag na. Oo. Ayaw mo ng ombudsman na. No, wag na. Para mga kababayan, lusot na. Diyos ko Lord. Dahil nadawit na sa Tamba mga kababayan. Yes man, ito kay Tamba eh. Isang tawag lang ni Tamba mga kababayan, tumalima. So, Tito Sen, sabi niyo po, hindi niyo gusto, wag na yung usapang neutral, pero kayo mismo, hindi niyo gusto yung direksyon na pinupuntahan itong mga nakaraang investigasyon. Kung hindi po siya in aid of legislation, Bakit kasi nanalo yan mga kababayan? No? Duda tayo sa pagkapanalo nitong ungas na to. No? para po sa inyo, ano po bang direksyon ng tinatahak nito? Hindi in aid of legislation eh. In aid of ano po? Hindi ko alam. Wow. Saan ang puntang direksyon eh. Wala daw direksyon. Ang naging mga Walang direksyon ng ni Marcoleta? aside from the chairman, yung mga membro namin na iba, ang mga tanungan, napunta rin sa interest doon sa itong si ganito ay ganito ang yaman. Ito ay Natural! Unang-unang ang imbestigahan dapat mga kababayan, si Zaldico at si Tambaluslos. Yan ang pinaprotektahan siguro niya, no? sino ba yan? Wala namang, pagkatapos, all of a sudden, ito si Diskaya o sino-sino mga congressman ang ninumbrahan. So, Ayan na. Kaya nawawalan tayo dito kay Vico Soto mga kababayan ng parang nawala na integridad dahil, uncle niya mga kababayan, tito niya, Tito Sen. Kinanta na ni Diskaya mga kababayan si Tambaluslos at si Zaldico at mga kongresista. Hindi na totoo mga kababayan. Tatanong nga sa akin, bakit yun lang ang mga binanggit niya? Kung madami siyang binanggit, pero yun lang mga binanggit niya. Ba't di niya binanggit yung mga iba? Yung mga kasosyo niya, yung mga ganyan. Di ba? Yun ang mga tanong eh. Namimili daw mga kababayan. Wag mong sabihin, isisisi mo na naman yan sa mga Duterte. Ano ba yun? Dinagdagan ba yung sinabi? Dinagdagan ba? Or binawasan ba? Ang mga Duterte na naman ang nasa likod niyan. Ay nako mga animal, move on. Pareho nung nag-text sa akin kagabi, natawa ako eh. Sabi niya, bakit daw ang mga binanggit ni Diskaya ay puro daw pumirma sa impeachment? Ayun na mga kababayan. Dinawit na naman ang mga Duterte mga kababayan. Duda sila daw mga kababayan ang mga nilaglag daw ni Diskaya, puro pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Ay nako, eto na nga, dinawit na naman ang mga Duterte mga kababayan. Speaking of impeachment, gusto niya mga kababayan buhayin ang impeachment ni VP Sara. Sa archive
once na mga kababayan na ma-reverse daw. Hirap ito ngayon, considering po, sir, na Asa ka pagunggong. Hoy, Soto. Yan ha. Kung maglalabas ng mga kababayan, ma-reverse na Korte Suprema na sa tingin natin, wala na talaga, bugok na talaga mga kababayan ang bansang ito kapag ma-reverse yon unanimous decision. Kung nagkataong ma-reverse yan, mayroon pang motion for reconsideration di si VP Sara mga kababayan. Maaabutan na siya ng February by next year. Hindi pa yan matatapos sa Korte Suprema. At etong gunggong na ito mga kababayan, hindi nga susundin ang utos sa Korte Suprema. Tapos pa to serve and protect the Constitution animal? meron pa Nako. pong isang issue na pending, yung impeachment po ni VP Sara. Gaano kahirap ngayon timbangin po ito? Na as we all know, di ba, sabi nga po ni Senator Chis, you serve at the pleasure of the majority. Oo. Kaunti na lang ito mga kababayan. Mayroon ng 9 Tatlo na lang na makukuha nila mga kababayan galing doon sa kabila. Tanggal na tong si Soto. Ang mangyayari Pwede na. dyan, hintayin namin yung MR. Yung motion for reconsideration, kung ano And then mag-EMR. If ever ma-reverse, mag-EMR naman sa BP Inday. Aantayin nyo. Tingnan natin. gawin ng Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Sa Court February mga kababayan, malamang sa malamang, mabubuhay ang impeachment ni VP Sara. na magre-reverse sila, i-reverse. O edi bubuhayin namin yung sa archive. Wow, bubuhayin. Atat na atat mga kababayan, Tapos, deny to the max mga kababayan na, wala akong mga political intention na mga ganyan. Gamitin daw mga kababayan ang pwesto. Ulul! Pag sinabi naman na hindi, I will just keep my fingers crossed na sana baguhin nila yung ilan sa mga provision na nilagay nila doon. Wow, baguhin daw ng Korte Suprema. Uy, Soto, mag-abogado ka muna o di kaya mag-first year lang ng law. Sige, na maintindihan mo kahit konti lang naman. Nakakaintindi ba ito mga kababayan? Parang, Lalo na yung pag-aamenda ng option 3 sa Article 11 of the Constitution. Huwag naman sanang i-retain na gano'n sapagkat wala na tayo ma-impeach. wala na tayong mai-impeach. Try mo i-impeach si Bangag. Try mo. No, yun, gano'n ang sitwasyon namin. That's Gusto how I kasi look nila at it. mga kababayan nga gamitin political tool yung impeachment kahit pa'y walang sala. Ang Korte Suprema, gusto patas mga kababayan. Kahit pa'y mga dilawan nga, di ba? Sinabing unconstitutional. Ito si Soto, wala natin mai-impeach yan kung ganyan. Kung hindi natin sundin yung hindi pala. Kung sundin daw natin ang due process mga kababayan. Wala na daw tayong mai-impeach. Ay, naku. As the new leader of the Senate. So kumbaga, hindi nagbabago ang inyong paninindigan at paniniwala. Oo. Ano lang tayo, kung ano lang Kung tama, Sara pa kung ano rin. sa tingin natin ang tama. Wow. Ikaw ang may tama sa ulo siguro, Tayong Soto. kakampihan dito as far as Wala personality kakampihan, is ha? concerned. We will, Tapos si Tambalustos, mga kababayan, Pinotektahan. only follow the rule of law. Wow! Follow the rule of law! Gusto mo nga suwayin ang Supreme Court, animal. Ay, naku, nakakabwisit talaga yung Soto, mga kababayan. Kailan ba yan, mga kababayan? Kailan ba yan mapapalitan? Duda tayo, Duda talaga tayo mayroong... hindi dapat manalo yan, mga kababayan, Yung si Soto, sa tingin natin, hindi na yan dapat nanalo. At dito naman sa Kamara, Di ba, Roque? nanawit ang pangalan ng dalawang senador. Senador Jinggoy Estrada. Doon, mga kababayan, baliktad Sa Congress, mga senador ang dinadawit. Yung pang mga maliliit mga kababayan, yun, hindi talaga sina Chis Escudero, sina Grace Po, sila yung dapat madawit. Dahil ang Appropriation Committee, si Grace Po, ang Senate President si Chis Escudero, justified mga kababayan. Pero wala. Absuelto, pati na ang kanyang Lord mga kababayan dyan sa Kongreso na Zaldico at Tambalustos. Absuelto din. Senator Joel Villanueva dito sa mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Hindi ko po alam. kung Makikinig totoo yan, muna tayo dito, ha? Pero hindi naman natin po pwedeng mabaliwala ang mga sinasabi ng mga taga-DPWH. Pagamat sa batas po, meron tinatawag na res inter alios acta. Yung Res mga inter paratang alios ng mga acta. taga-DPWH na magiging dahilan para sila ay magkaroon ng criminal liability ay binding lamang sa kanilang mga sarili at hindi po pwedeng magamit sa ibang tao. Kinakailangan patunayan pa rin yung pagkakasala ng ibang tao sa pamamagitan ng iba pang ebidensya. Pero syempre, nakakashock din yung mga larawan na pinakita na talagang halos sa limpak-limpak na salapi ang hinahanda nila para ibigay sa mga politiko. Well, alam niyo po,
darating ang panahon na kinakailangan linisin ni Senator Estrada at ni Senator Villanueva. ang kanilang Bahala sila sa pangalan. kanilang buhay, mga kababayan. Pero ang importante po, ang leksyon na napulot natin dito talaga sa testimonya sa Kamara de Representante ngayong araw naman, na ang korupsyon talaga dawit lahat ng politiko. At yan nga po ay nangyayari dahil nga doon sa sinabi ni Garner Myrdal, yung Nobel Prize awardee, na kapag merong diskresyon, dyan pumapasok ang korupsyon. At nasaan naman ang diskresyon dito? Kasi nga po ang diskresyon dito, binibigyan ng diskresyon ang mga mambabatas na maglaan o palitan ang paglalaan ng pondo na nakasaad sa National Expenditure Program o di naman kaya nagbibigay kapangyarihan sa mga mambabatas dahil sila nga ang bubuo ng pangtaunang budget na maglagay ng pondo sa mga proyekto na nais silang paglagyan. Talagang hanggang hindi po natin na bagong sistema na Nabago mawawala ang sistema. diskresyon ng mga mambabatas Mambubutas. sa mga proyektong popondohan sa pamamagitan ng pantaunang budget, hindi po talaga mawawala ang korupsyon. Yan naman po ang dahilan kung bakit nung naging kliyente ko si Greco Belhica laban doon sa PDAF o doon sa pork barrel, Tinanggal lang ano talagang, nabigay ko sinabi na ng KCC. Korte Suprema, ang mga mambabatas, Na ang mambubutas. papilang nila is pagdating lamang sa pagbuo ng pangtaunang budget. At matapos maipasa na ang pangtaunang budget, dapat wala na silang pakialam sa implementasyon Hindi na ng dapat budget. makialam, At yan mga ay kababayan. nasa kamay na ng mga departamento. Dahil kung nakikialam, graph. Ang problema, dahil nga sila ang nagpasa ng mga budget, inaangkin ngayon nila yung pondo sa mga proyekto na kanilang na-identify. Sasabihin na, bigyan nyo kami dahil kami ang nag-propose dyan. Kung wala kami, wala kayong budget. At alang sabi nila, Wow. kung hindi naman sa kanilang gawain, Tapos, kasabwat nila ang district engineer, mga kababayan, at yung sa DPWH, siyang mamimili ng kontraktor. Sasabihin nila, huwag niyong piliin yan dahil ayaw magbigay. ng mambabatas ay hindi magkakaroon ng pondo mga proyekto, dyan sila nagkakaroon ng diskresyon at syempre dyan napapasok yung SOP. Ang SOP, yung district engineer o regional engineer, ang siya magpapabid at i-award ang kontrata sa mga malalapit na kontratista ng mga politiko. Kaya tama po yung sinasabi ng mga diskaya na ang pananagutan talaga ay hindi lamang sa mga kontraktor dahil sila katiting lang ang nakukuha nila. Ang bulto talaga ay napupunta dun sa mga politiko na nag-aangkin ng mga proyekto. Ano na lang kaya, mga kababayan, no? Itong kontraktor na, mga congressman. Doble-doble, mga kababayan, ang yaman. So yan po yung sistema na dapat natin baguhin para tuluyan ng mawala ang korupsyon pagdating sa mga infrastrukturang mga proyekto. Pero sa ngayon po, asahan na po natin na marami pang mga pangalang lalabas. At kaya nga po ako bilang ordinaryong mamamayan ngayon, ay nako po, sambayan ng Pilipino, kinakailangan talaga magkaroon tayo ng system change. Hindi na po pwede na as is where is tayo. Kinakailangan baguhin ang sistema dahil kinakailangan itigil na itong siklo ng pangungurakot ng mga Pero believe tayo sa Nepal, mga kababayan, no? Wala nang chance magdeklara ng martial law, mga kababayan, dahil ang Prime Minister mismo, wala, ginulpi na nila. politiko dahil kinakailangan din nila na bumili rin ng boto pagdating ng araw ng halalan. So ang solusyon po rito, hindi lang pagtatanggal ng diskresyon ng mga mambabatas na magpondo sa mga proyekto na kanilang itinuturo, kinakailangan din baguhin ang pag-iisip ng taong bayan na kinakailangan magbayad para sa boto. Sa katotohanan lang po, itong huling eleksyon, napakatindi na po ng vote buying. Lalong-lalo Oo nga, dahil, yung mga ayuda, mga kababayan, ginamit. na sa party list na nakita ko naman po yan, miski ako'y malayo. Talaga po ngayon ang Tingog. sistema, yung mga ward leaders, mga barangay captain, o kaya yung mga leaders sa kada kalye, may listahan kung sinong babayaran, at ang pagbigay na po ng pera, kada pamilya. At may mga probinsya po dyan na talagang, alam naman natin na talagang ayaw sa mga Marcos administration at talagang kampi kay Duterte, pero titignan niyo pong resulta ng boto dyan. Panalo pa rin ang mga kandidato ng administrasyon kasi nga po, ang nasusunod, sino nagbigay ng pera ilang gabi bago magkaroon ng eleksyon. Pag hindi po itinigil ng Pilipino yung pagnanais na ibenta ang kanilang mga boto, hindi po mawawala ang pangangailangan ng mga politiko na magkaroon ng pera na gagamitin pambili ng inyong boto. Ang problema, mga kababayan, no? Talagang akala natin kapag nakatanggap lang ng pera, mga kababayan, iboboto pa rin nila yung gusto nila. Marami sa ating mga kababayan talagang binoboto, mga kababayan, yung nagbigay. Ay nako, bobo.
Bobo mga kababayan, mga taong ganyan. Kaya nga po, itong pagtigil sa sistema ng korupsyon na naging kabahagi na halos ng ating kultura dahil ang tinatawag na natin dyan is standard operating procedure, kinakailangan po magkaroon din talaga ng reforma sa ating pag-iisip na dapat hindi binibenta ang mga boto nang sa ganon wala nang dahilan para mangurakot ang mga politiko. Siyempre, nandiyan naman yung katotohanan na talagang minsan yung paghangad ng kayamanan, hindi naman kinakailangan na magkaroon ka ng motibasyon kung hindi talagang garapal ka lang talaga sa kayamanan. Pag nanakaw Pero lang. mawawala yung urgency, kumbaga, kung ang taong bayan ay hindi talaga ibebenta ang kanilang boto. So Boto. tayo po, bagamat galit na galit tayo sa mga politiko na nakikipagsabuatan sa mga politiko, sa mga contractors, isipin po natin, meron din tayong pananagutan. Dahil sigurado po ako, habang tayo nagagalit doon sa mga pangungurakot ng mga politiko, nag-aantay din tayo ng bayad para sa ating mga boto. So tayo rin po ay may pagkakasala hanggang hindi natin itigil ang sistema na ninanais natin na maibenta ang ating mga boto sa mga politiko gamit din ang pondo na galing po sa kaban ng bayan. Dahil wala naman pong pagkukuna ng mga politiko kung hindi yung pondo ng kaban ng bayan din. So sa akin po, simula lang po yan. Kahit sinong senador dyan na magmamalinis, sigurado po ako merong kinita yan sa infrastrukturang proyekto na kanilang na-insert sa budget. O kung hindi man na-insert sa budget, merong kinita yan sa mga proyekto na pinadaan nila sa tamang sistema doon sa mga Regional Development Councils, pero dahil sila nga nagpasok sa Regional Development Councils, kukuha sila ng SOP. Lalahatin ko po sila. Wala pong pwede magmalinis sa Senado, wala pong pwede magmalinis din sa Kamara de Representante. Lahat. Nga po, hindi yan tatawaging SOP kung meron talagang completely malinis dyan. Kung mayroon mang hindi tumanggap mga kababayan, sa ngalan na hindi sila nagsasalita mga kababayan at tumatahimik lang sila, may kasalanan din. So ang importante lang po, mapanagot, dahil kapag hindi napanagot, hindi titigil itong sistemang itong titigil. SOP. Kaya nga po kinakailangan natin talaga, bantayan natin kung sino susunod na ombudsman. Dahil sila po, Nako, kung si Boyeng yan. Kung sino yan tumatawag sa'yo? Hello? Sino ito? Si Roque? Ha? Sino yan? sila po talaga ang susi, yung ombudsman. Prank Dahil call mga yung kababayan. opisinang yan, sila talaga yung Nanalo daw ng loto si Roque. Click the link daw para maka-claim ang prize. Wag Roque, baka scam yan. mandato na maghabol dyan sa mga kurakot na yan. Sandali lang po. Scammer yan! Sino? Anong sabi? Okay? Now, ang problema, siyempre, itatalaga ang Sino tumawag? ang susunod na ombudsman. Marites. Depende kung sino ang lang? bebenga sa kalaban ng administrasyon. Sigurado po Wrong ako dyan, number. ang iuupong ombudsman ni Marcos Jr. ay hindi yung talagang seryoso na lalabanan ng korupsyon. Si Boyeng. Kung hindi, bebengahin ang kalaban, ang mga Duterte. Yan nga, itong flood control na mga kababayan, itong investigation na yon. Ano yan? In preparation yan mga kababayan sa papasok na ombudsman. Kung hindi man si Boyeng, etong katumbas din ni Boyeng mga kababayan sa kahudasan. Now, kung Yung yes napansin man niyo lang po kay sa Bangag. Kamara de Representante, nagsimula na sila na ibaling ang sisi sa korupsyon sa mga Duterte. Nandiyan Oo po nga. yung sinabi ni Yuse Cabral na dadalhin daw niya yung mga listahan ng proyekto ni Congressman Pulong na di umano Grabe, ay no? umabot sa 51 billion. So dami-dami ng problema ngayong mga kababayan. Kay Pulong talaga. Now, ako po, hindi ko alam kung magkano talaga nakuha ni Pulong nung siya ay congressman na anak ng Hindi ba nila nakita yung mga proyekto sa Davao City mga kababayan, Davao Coastal Road, Bypass Road, at yung mga talagang flood control mga kababayan na ang gaganda. Parang mayroon pang mga mga kababayan, landscaping. presidente. Pero siyempre, ihahambing nyo naman po yan sa mga nakuha ni Sandro Marcos. At ang katunayan naman po talaga, diba? kapag ikaw ay anak ng Si Sandro? presidente, nakapo sa kongreso, ay talaga Sino ba yan laging tumatawag? talaga ay Mamaya na. makakakuha ng mga budget. No? At hindi naman natin minamasama yan dahil yung mga proyekto naman po yan ay pupunta rin doon sa mga distrito ng tao. anak ng presidente. Ang tanong, dyan sa 51 billion project, yan ba ay may ghost project? Yan ba ay substandard? Yan ba ay kinurakot? At ako naman po, ang nakita ko talaga sa Davao, doon sa panahon na naging kongresista itong si Pulong Duterte,
hahanga po talaga kayo dun sa coastal road na ginawa niya. Dahil yung coastal road, hindi lang naging dahilan para mabawasan ang traffic sa downtown na Davao at talaga namang matindi ang problema sa traffic na dyan. Kung hindi, yan po yung nagsisilbi rin na flood mitigating structure. At Storm kaya surge, ang tingin ko, anti-storm surge. bagamat bumabaha pa rin sa Davao, hindi naman po nananatili ng matagal ang baha dahil nagamit naman yung pera, yung 51 billion na nakikita ng taong bayan. Ako po, nung bagong-bago yung coastal, talaga pong hindi pa pinadadaanan sa kalye. Pero ako po, pag nagpupunta ng Davao, nais ko maglakad doon dahil napakaganda ng tanawin. Ngayon, medyo maganda pa rin maglakad doon dahil meron doon porsyon na ginawang parke. Pero para sa sasakyan na po yan, at pag ako'y papunta ng south, hindi na ako dumadaan doon sa mga traffic na lugar ng Davao City at diretso na doon sa south. At napakabilis na ng biyahe dahil nga dyan sa coastal. So hindi po issue na nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente gaya ng kapag linabas nila na totoo yung 51 billion. Tapos mayroon pang ginagawang mga kababayan, tunnel. Parang, ewan na natin kung longest ba na tunnel in the Philippines, mga kababayan. Kilometro ang lalim ng tunnel. World class, mga kababayan. Kagaya ng sa Japan mga tunnel. First siguro yan, longest in the Philippines. Para maibsan ang traffic, mga kababayan. Na budget ni Pulong, ilalabas ko rin in due course na kaparehong halaga din ang nakuha ni Sandro Marcos. Iko-compare na ngayon natin yung Sige, kwalidad tingnan ng mga natin. proyektong na-i-deliver. Yan kay Sandro, postahan tayo, mga kababayan. Karamihan na puntahan dyan, ayuda. Na mahirap pang mga kababayan, Dahil audit. dyan lalabas kung kinurakot ba. Pero wag niyo pong kakalimutan ang sinabi nung lalaking Diskaya kanina na unang-una, hindi sila nagsimula ng pangungontrata sa DPWH sa panahon ng Duterte. Nagsimula sila panahon pa ni Chief. Bangag! At pangalawa, malinaw ang sinabi nung lalaking Lumala ang mga kababayan, kurakutan sa administrasyon ni Ngagva. Diskaya na ng panahon ni Duterte, dyan sila hindi halos nagbabayad para sa proyekto. Yan yung mga panahon na nanalo sila ng mga kontrata na honest to goodness dahil nabawasan yung mga hinihingi ng mga tao sa DPWH. May mga dahilan po yan Unang-una, yung pananalita talaga ni Tatay Digong na hindi niya papayagan ang lantarang korupsyon at sinabi na niya sa mulat-mula, isa sa pinakakurap na departamento ay ang DPWH. So binigyan na sila ng babala Asawa na ni hindi Babalu. kukonsintihin Corny, Tatay Digong pero nakakatawa pa rin. korupsyon dyan sa DPWH. Pangalawa, binigyan din niya ng mensahe ang mga congressman na hindi siya papayag na magpatuloy ang kanilang SOP. Anong patunay dyan? Well, nung bagong-bagong speaker po, si Gloria Macapagal Arroyo, dahil nga siguro nais pasalamatan ni Gloria Macapagal Arroyo ang mga sumuporta sa kanya, yung siya naging speaker, naglagay sila ng sandamukan na insertions dun sa 2019 budget. Nagapagsalita na po ako ng Pangulo nyon. Ano nangyari? Ang Duterte, hindi gaya ni Marcos, ibinito lahat ng insertions ng mga Binito congressmen. ang mga insertion. Anong mensaheng pinadala niya sa mga mambabatas? Importante na manatili kayong aking mga aliado nang sa ganon, makamit ko ang aking legislative agenda. Pero hindi sa akin po pwede na lapain nyo ang national budget. Dahil alam ko naman na yung mga insertions ninyo para kayo ay kumita. Talaga? Huwag niyo pong kakalimutan, napakatagal din, naging vice mayor at naging mayor, vice mayor at naging congressman din si Tatay Digong. Tatapat Sabi ni Tatay Digong, 1 term lang siya sa Kongreso, mga kababayan. Ayaw niya ang kalakaran. Grabe kakurakot, mga kababayan, ang Kongreso. ko po kayo. Hindi niya masikmura ang kurakutan. Hindi man siya kasing linis ng asawa ni Cesar, Salad. hindi po talaga kumita ang matandang Duterte sa proyekto. Oo nga. Hindi po talaga siya tumanggap Tumakas ng sa sana SOP. yan. Having said that, kung merong mag-ibibigay ang kontratista, siguro tatanggapin niya, pero hindi siya para humingi at hindi siya parang magsabi na talagang merong SOP. Ang katunayan, hindi talaga sila kumita sa kontrata dahil kung meron naman silang pinagkakakitaan, hindi po sa proyekto. Bakit? Kasi nga po, nung piskal, si Tatay Digong, ang specialization po niya ay yung paglilitis ng mga empleyado ng gobyerno na lumalabag sa Anti-Graft Act at kasama na dyan yung mga tauhan ng DPWH. So bago pa po siya maging politiko bilang isang piskal,
alam niya kung ano ang patakaran. At talaga namang pong may personal akong nalalaman na hindi po siya tumanggap dyan dahil in the first place, yan yung mga linitis niyang kaso nung siya ay piskal. Meron ba siyang mga, mga pamamaraan para masuportahan yung mga pangangailangan para maboto muling mayor? Meron siguro, pero hindi po yan galing sa proyekto. I can assure you that. I can Now, assure kung you ano that. yun? Well, sasabihin ko na nga sa inyo ang sinabi sa akin. Ano? If I were to tell you, Harry, I would have to kill you. Pero inassure niya, Bakit buhay ka pa? hindi yan sa proyekto. Ang proyekto ng gobyerno para sa proyekto ng gobyerno. So ngayon, binabaling nilang pilit na ang korupsyon daw ay dahil kay Duterte. Nandyan po ang sinabi na nung lalaking Diskaya. Sa panahon ni Duterte, yan lang yung panahon na halos hindi siya nagbibigay sa mga taga-DPWH dahil nananalo siya sa mga proyektong fair and square. Pero hindi ibig sabihin mga kababayan na zero na talaga. Dahil hindi na talagang totally nababantayan niya ni Tatay Digong. Mayroon siguro nakakalusot mga kababayan pero hindi garapal kagaya nito ngayon. Bakit naman po hindi mababawasan ng korupsyon dyan? Ginawa niya pangako talaga. Major campaign promise, yung build, build, build. Unang-una, malalaking mga proyekto. So yung mga malalaking proyekto, national office ang nagpapabid. Now, kapag national office ang magpapabid, natural, ang maging interested dyan, ang presidente mismo. Hindi nga po naging interested ang Pangulo doon sa mga proyekto na pinapabid sa main office dahil ito yung mga build, build, build project. So, Build, naiwasan ng SOP build, pagdating doon sa mga build. build projects. Na, Tapos yung Korea mga kababayan, no? Oo, matras, no? Inanunsyo mismo ng leader nila mga kababayan na ayaw na naming magpautang sa inyo dahil kurakot ang Pilipinas. Anong sinabi ng mga kababayan? Palasyo? Pinagbukang sinungaling ang Korea. Pumunta si BBM doon mga kababayan, nahikayat, invest kayo dito, patangin nyo naman kami. Ngayon mga kababayan, wala naman kami ganyang request. Fake news na naman mga kababayan. Typical na sinungaling na mga kababayan na response ng kabangagan. malakihan. So ang SOP, nandun pa rin sa mga maliliit na budget na hanggang 200 million ay pinapabid ng district engineer. Now, I'm sure po na patuloy ang patakaran dyan. nung Patuloy panahon ang ni Duterte. patakaran. Pero dahil nga ibinito niya yung mga insertion sa mga mababatas, yan ang mensahe. Mensahe, hindi mansahe. Tapatan po, imposibleng Joke lang. mapala overnight yung Joke lang, korupsyon Roque. na yan, Huwag na mong galit. napakatagal ng Roque. narariyan. Halika nga. Kagaya ni Marcoleta mga kababayan na. Halika nga, Jinggoy. Kulang na lang. I-twist ang liig mga kababayan. Kakatawa itsura, Jinggoy. Pati sa Amerika po, may ganyang patakaran. Kaya kayong sistema ng pork barrel, namana din natin yan sa mga Amerikano eh. At talaga naman pong ang susi para matanggal ang korupsyon, tanggalin ang diskresyon. Pero siguro po matatagalan bago matanggal yan tuluyan. Pero yung mga naunang panahon, merong moderation of greed. 10% kapag kalye, 5% pag building. Hindi gaya ng panahon ni Marcos Jr. na Junior. umaabot ng 70% ang nawawala sa Parang proyekto. alcohol na mga kababayan. Ang disinfectant na. 70%. At kaya nga po, nagagalit ang taong bayan. Kasi ano ba yan? Nung Ano panahon ba na 10 yan? at 5 na mali, nakapikit na nga ang taong bayan. Pero bakit naman ginawang 70% pa na wala Grabe nang na. natira sa proyekto na dahilan kung bakit lumulutang-lutang ang lahat sa pagpanahon na ng tag-ulan. Sumobra naman po ang kaswapangan nila sa gobyerno. Mag-ingat kayo. Matulad kayo sa Nepal. Gurgur Kaya kayo mga nagagalit kababayan. na ang taong bayan. Talaga public execution ang nangyayari no. Pero malinaw po ang sinabi ng Diskaya ha. Sa panahon lang ni Tatay Digong, hindi sila gumastos ng malaki para sa mga taga-DPWH dahil fair and square na nananalo Galit na galit sila mga kababayan na wala silang nahita doon no. Kasi na nagsimula ng kanilang mga kontrata sa DPWH panahon pa ni GMA. So wag po kayo mag-alala, pilit nilang ibabaling ang korupsyon sa termino ni Tatay Digong at dahil si Pulong Duterte ay nakaupong congressman, babahiran nila. Yan na siguro ang sinasabi ni Amy mga kababayan na lahat ng mga Duterte papakulong. Dahil, ayun pati litrato ni Baste mga kababayan nakikipagkamay doon sa builder na wala namang ibig sabihin. Sinali na nila mga kababayan, binalita na kahapon. Ng putik
yung mga pondo na nakuha ni Pulong Duterte. Pero sa batas po merong sinasabing res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Kung merong Reps ipsa loquitur. na hindi nag-deliver o hindi naman kaya ay kinurakot ni Pulong Duterte ang mga pera na nakalaan sa kanyang distrito, pumunta lang po kayo ng Davao, makikita niyo ang Coastal Road Oo nga. at makikita niyo yung At unang-una, dapat mga kababayan ang magrereklamo mga Davaoenyo. Pero ba kayo narinig na ng mga Davaoenyo nagreklamo? Hindi kagaya na Bulacan mga kababayan na talagang nagrereklamo sila dahil bilyones ang nakalaang pondo, binabaha pa rin sila. Napakadaming mga flyovers na hindi gaya ng flyovers na ginawa nung panahon ng mga Duterte, ng mga Dilawan sa Iloilo ay hindi po lumulubog Oo. ngayon sa Davao. Si si Drilon na mga kababayan, babalik na naman. Ako, napakadami pong flyover na ginawa ng panahon ng mga Dilawan dyan. Okay, yun po, isa-isang lumulubog at isa-isang kinakailangan baguhin. Yan po ang prueba na may korupsyon. Wala naman po akong nalalamang ganyang tulay dyan sa distrito ni Kong Pulong. Pero kung mapapatunayan po talaga na merong ghost project at meron talagang inferior na project si Kong Pulong, sigurado po ako mangunguna si Tatay Digong na sabihin, parusahan nyo yan, miski anak ko yan. Dahil ganun po talaga siya, kaya nga natin siya hinahangaan. Meron lang siyang isang standard at yan ay pinapatupad sa lahat. So abangan po natin ang mga susunod na araw. Pilit nilang babatuhan ng putik si PRRD pagdating dito Di na sila nakontento, no? sa mga anomalyang mga infrastruktura, mga proyekto. Pero ano ba naman yan? Ano pang gusto ninyo? Kinulong niyo na nga si Tatay Digong. Salbahe. Dito sa dahig. Hindi pa ba sapat yan? Ang taong bayan, di naman naniniwala. Antay kayo sa karma Kasi niyo, mga overkill animal na kayo. yung gagawin nyo. Kung pati yung korupsyon sa infrastruktura, ibabaling nyo at isisisi kay Tatay Digong. At kapag talaga, yung sabi ni mga kababayan ni Mangga na kukulong pati si VP Sara, hindi malayong mangyari ang mangyari sa Nepal mga kababayan. Kawawa yan sila. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.